Hi guys! Welcome back to my vlog at Jerezabel Yes Vlogs. For today's video, meron tayong nire-reband guys. So, sobrang haba ng kanyang buhok guys. At sobrang dry at super frizzy na nga guys. So, look at that. May patong-patong na kulay, may blackening, may level 5, may level 6. So, ayan, durog na nga yung hair niya guys. So, actually, yung history naman ng hair niya ay ilang years na rin daw na hindi na-ribbon. Almost 4 years. So, kulay lang siya ng kulay, guys. And then, naisipan niya dito na magpa-ribbon sa atin dahil nga nakikita niya yung mga gawa natin sa Facebook, may mga reviews, feedbacks ni client. So, nag-try siya dito. At, syempre, gagawin natin yung best natin para masatisfied siya. So, ayan guys, after namin malagyan ng number 1, so yung ginamit natin gamit dito ay Icon by Handle. So, binabad namin siya ng 1 hour, then after that ay sinuklay na namin siya guys. Pero, pinutulan na talaga namin yung pinaka-ends na kanyang dulo, yung pinaka-dulo niya ba? Kasi yung dulo niya talaga ay hindi na talaga pangit tingnan kasi yun guys kasi durog na kasi yun sa kakakulay niya. So, kailangan na natin siyang i-cut. Ayaw po niya sanang ipakat. Sabi ko, ma'am, as in dry talaga to pagkatapos mariban dahil nga as in dry at frizzy na yung dulo. Hindi na natin talaga to mare-repair yung pinakadulo niya. Kaya yung ginawa natin, pinutulan natin guys. So, ayan, pumayag naman si madam. Pero kasi yung singil ko dito is 3.5. So, humingi siya ng tawad 3.2. Mura na nga yan guys. Actually, sa mga commercial area talaga. Mahal na talaga yan guys. Aabot na yan ng 10K or 5K. Pero, yun nga sabi ko ay kawawa naman. Estudyante naman. At sobrang nag-ipon rin siya para makapagpariban. So, binigyan natin siya ng discount. So, sabi ko, sige puputulan natin. Pero, ayan, tanggalin natin to. Kasi, nashock ako eh. Kasi, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, magpapariban daw siya. Tapos, pinicturean. Hindi ko kasi ano yung buhok niya. Hindi ko nahawakan. Pero, pinesyuhan ko na siya. So, pagdating niya dito sa salon, nashock ako. Hala! Grabe! Ang haba ang kulo. Tapos, frizzy pa yung hair niya. So, yung presyo ko sa kanya is 3.5. Sabi niya, 3K na lang daw. Sabi ko, 3.2. Pinakamura na talaga yan. Mura na nga yan talaga, guys. Dahil pang probinsyang rate talaga yan. So, eto na yung pagkatuyo niya. Tapos, ayan, nagplansya na kami ni Mamalay, guys. So, gumamit lang kami dito ng 200 tsaka 220 degrees. So, pinagtulungan ako ni Mamalay. Tinulungan niya ako magplansya sa kabila. Pero the rest dito sa likod, ako yung nagplansya dyan. Sobrang nakakapagod. Kasi, di ba, mahaba. Buti na lang yung hair types niya ay nasa fine types. So, maninipis yung hibla ng kanyang buhok. So, mabilis lang din siya maluto. So, napakaganda rin kasi ng Icon na ginagamit ko na pang ribbon. Ito na talaga yung ginagamit ko, guys. Mapa hair color, may mapa bleach, may kulot. So, parang naano ko na talaga siya, nagamay ko na. Pero, syempre, gumagamit pa rin naman ako ng mga paborito kong hair rebonding. Depende naman kasi sa budget at depende rin sa types ng hair, yung ginagamitan natin ng mga gamot. So, depende kasi yun guys, kung ano yung magiging compatible na gamot sa hair ni client. Ina-analyze muna natin bago natin siya ginagawa. So, ayan, dito na tayo sa may kanyang likuran. Kasi dito sa kabila si Mamalay, ako naman doon sa kabila. So, hanggang dito sa likod, ako pa rin yung paplansya dyan. Puti na nga lang, pumayag siya na putulan dahil kapag hindi talaga pinutulan yun, Diyos ko, grabe, as in, mahaba talaga. Abot hanggang puwet, pag tumatayo siya, abot hanggang puwet yung kanyang buhok. Yan. So, 220 tapos 200 degrees yung ginamit naming plancha. Tapos, U-Lady tsaka Zen Bowley na iron yung ginamit namin dito, guys. So, manood lang kayo at mag-observe lang kayo kung paano ako magplansya. Biruin mo, ganyan kasipag talaga si Jereza. Biruin mo, magre-ribbon, nakatayo.
So, buti na lang din at meron tayong mga staff na tumutulong sa atin pagbanlaw, blower. So, while nagpa-plancha ako, meron din kaming isang niririban dyan. Ayan. So, pagod na ang lola. Kaya hindi na na-mix. So guys, panoorin nyo hanggang dulo ng video na to para makita nyo yung after wash niya guys. Ipapakita ko sa inyo yung pinaka after wash. Yung naliguan na niya after 3 days. So meron tayong mga honest feedback doon. So papakita natin dito. So yun nga sabi ko, yung pagbabad natin dito kanina sa kanyang buhok ay 1 hour. Kasi yung buhok niya kasi ay manipis lang. Yung maliliit na hibla ng kanyang buhok. Tapos, may kulay na rin kasi. Pero, before kami naglagay ng icon na rebonding, nagbabad muna kami ng powerful techniques namin na Brazilian muna bago hair rebonding. Cream number 1. So, eto na yung natapos natin planchahin. Sobrang shiny. Maganda kasi yung icon kasi tingnan nyo, malambot at shiny na siya nung number 1 pa lang yan guys. Diba meron mga rebonding na pagkatapos mo plancha, hindi siya makintab. Ito makintab siya guys. So, plinansya namin mga 3 hours din kami nagplancha dyan. Yes. So, yung dulo niya, kitang-kita may dry kasi nga mayroong blackening, patong-patong na kulay. So, ayan, naglagay tayo ng neutralizer cream. Number 2. Wala akong hinalo dyan sa neutralizer, pure na neutralizer. Tapos, 30 minutes yung babad natin. Tapos, binalawan na natin. At ito na yung pinaka after wash ng number 2. So, pag may nakikita tayong dyan na mga nagwe-wave or kumukulot, ibig sabihin may back job po tayo. So, yan na po na yung unti-unting natutuyo yung kanyang hair. Dito natin yan makikita guys. So, panoorin nyo hanggang dulo yung video guys. Tapos, ito naman yung pinaka-after. Ano na niya, natuyo na guys. Honestly, meron talagang dry sa dulo. Kasi, di ba sabi ko, yung dry sa dulo na parang ano na talaga siya, no? Tapos, after Brazilian, ito na yung naging result niya. Yung ginamit namin Brazilian dito ay Kera Gloss. So, Kera Gloss yung ginamit namin dito. So, pag lagay namin ng Brazilian, pinatuyo. Tapos, ayan, plinansya. Ito na yung pinaka after ironing sa Kera Gloss natin, guys. Yan. Yan na po yung naging outcome after Kera Gloss. Sobrang lambot, shiny na niya, no? Yan. So, panoorin yung after wash nandito sa video na to. So, pinapakita lang natin yung mga gawa natin para, syempre, makita ng mga viewers kung ano yung magiging resulta sa kanyang hair, guys. Sobrang lambot, shiny, at fluffy na kanyang hair, guys. Yes. At, ayan, ito na nga yung after 3 days or 4 days na naliguan, guys. 4 days na pala. So, ayan na po yung naging outcome. Malayong-malayo sa itsura ng kanyang hair before. Pero, definitely, may nakikita ako sa dulo ng kanyang hair na dry. So, as in, hindi na talaga natin marirepair yan. So, kailangan natin i-cut. Pero ayaw niya kasi ipakat, guys, eh. So, kayo na rin bahala mag-judge kung ano yung naging, or nabago ba natin yung hair ni Madam.